Yan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan, good morning na po sa bawat isa sa atin. Good morning po sa Diyosa. Good morning po Tatay Erning. Sa pang pinagpalang umaga po, Sabado ng umaga, October 5, mga kapatid. Hallelujah. Good morning na po sa lahat ng mga naka-online. Yan, sa mga maagang nagising. Sister Lolita, good morning. Sister Jard, good morning. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating Diyos. Handog natin siya ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Yan, good morning. Lord, we praise you, Lord. Glorify your name, Lord God. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I would search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I would search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your hand. There is none like you. There is none like you. Eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your hand. There is none like you. You're worthy, Lord God. No one else can touch my heart like you do. I would search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Purihin ka man, nakilain ka sa magang ito. Tunay nga, nag-iisa kang Diyos. Wala kang katulad.
Diyos ka ng mga Diyos at Hari ka ng mga hari, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, mga kaganda, Panginoon, sa pagising. Pagpatnubay, paggabay sa amin, maraming pong salamat. Sa oras po na ito, Lord, hiya mo ng iyong mga salita o lamang ang aming pong mapag-aralan sa umagang ito, Lord, at makarating diyan sa apat na sulok ng mundo. Gamitin niyo po itong platform, Panginoon, ng Facebook Live para mabot po yung aming mga kapatid, Panginoon. Saan man sila ang dako ng mundo. Salamat, Lord God. Ka po maghari, ka po manguna, lugar sa aming buhay sa umagang ito. Gawin niyo po kaming victorious, peaceful, Lord God, sa umagang ito. Sa maghapon, Panginoon, ikaw po sumama sa amin, O Diyos. At tinadagan ko po ang namang plan at gawa ng kaaway sa umagang ito. Wala po siyang karapatan sa mga anak ng Diyos. Pinupuri ka namin, pinasalamatan Ama. Hallelujah sa iyong mga buhay. Sa iyo lamang, Lord, at ang papuri, nagluwalhati, dakilangan tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, good morning. Good morning na po sa bawat isa. Baliw si Pino, good morning. Yan. Sister Mary, good morning po sa bawat isa. Yan po mga kapatid, tunay nga pinagpala na po ang araw na ito. Pinagpala na po ang umagang ito. At patuloy po natin luluwalhatiin, bibigyan ng karangal ng ating Panginoon sa ating pong pag-aaralan sa umagang ito. So ang ating pong topic, no, ngayong umaga, ay hindi po muna ito hango doon sa Purpose Driven Church, mga kapatid. Ang ating pong title ay Be an Influencer for Christ. Diba? Napaganda po itong declaration. Kasi itong influencer ay talagang maingay na maingay po sa social media. Yan, Brother Rinaldo Angeles, salamat sa pagsubaybay. So sa ang ating pong title, Be an Influencer for Christ, and sa ating pong text, sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Sabi dito, you are the light of the earth, but if the salt, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. So 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Purihin na po ang pagkabasa ng kanyang salita. At ganun din sa Tagalog, sabi dito, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay nawala ng alat, paano ito muling maalat? Hindi na ito makabubuti sa anumang bagay, maliban sa itapon at tapakan ng paa. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, hindi may tatago ang isang bayan na tinayo sa burol, ni ang mga tao ay hindi magsisindi ng lampara at inilagay ito sa ilalim ng mangkok. Sa halip, inilagay nila ito sa kinatatayuan nito at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Gayong ding paraan, sabi niya, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng iba upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang iyong Ama na nasa langit. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay kinumisyon ng Panginoon na maging isang asin at ilaw dito sa madilim na mundo. In a tasteless and dark world, let us be salt and light. Hindi po sinabi ng Biblia na you are like the salt. You are like the light. Sabi niya,
You are the salt. You are the light. Mga kapatid, magkaiba po yan. Kaya nga, dito natin malalaman, ano ba ang ibig sabihin ng influencer? Kung tingnan ko po sa dictionary, sabi dito, an individual who has the power to affect or change decisions of others because of their authority, knowledge, or relationship with their audience. Diba? Pag marami ka palang followers, pag marami ka palang subscriber, marami nagla-like, nag-heart sa iyong social media account o anumang account meron ka, pwede ka palang tawagin influencer. Kasi marami kang followers. Pero po, kung titingnan natin, ang biblical principle about influencers, sabi dito ng Biblia, influencer means turning Christianity into a good thing again. Kaya nga yung dalawang itong powerful statement na sinabi po ng Panginoon, be a salt of the earth and be a light of the world. Ang asin, makikita mo lang yung kanyang function o yung kanyang tawag niyan, kahalagahan kapag iyan po ay ginamit po ninyo sa pagluluto. Diba? Kapag hindi mo yan ginamit, dyan lang yan sa lagayan ng garapon. Ang tingin mo dyan parang kristal lang na mga, diba, mapuputi, no? Yun po ang asin. Pero hanggat hindi mo yan ginagamit sa pagluluto, tanda natin, ang function ng asin, literal, salt can purify, salt can preserve, salt can add flavor. Kaya nga doon mo siya ma-appreciate yung function niya. Diba? Minsan marami kasi mga tao, position lang, walang function. Diba mga kapatid? Kailangan, ano tayo? Purpose driven. Diba? Ano ba yung purpose mo? Gaya din po ng asin. Ang asin, iyan po, ma-appreciate mo yung kanyang huling o yung kanyang purpose kapag iyan po ay ginamit mo sa pagluluto. Mga kapatid, kailan ba nagiging purposeful o useful ang ilaw? Ang ilaw nagiging useful o purposeful yan kapag ginamit mo yan sa dilim. Subukan mong kumuha ka ng flashlight at sa kalagitnaan ng tanghali, tirik ang araw, gamitin mo yan, hindi mo yan maaninag. Diba? Kasi ang ilaw, ang function yan, magliwanag sa kadiliman. Doon mo yan ma-appreciate yung effectiveness, yung gamit ng isang ilaw kapag yan nasa madilim na lugar. Mga kapatid, kaya nga, ang calling sa atin ng Panginoon, ang function ng ilaw, sabi dito, light can show power to darkness. Diba? And light signify goodness. Kaya nga, nakikita yan sa liwanag. Hindi sa kadiliman. Yung mga goodness, diba? Kailangan makita yan. Mga kapatid, light can illuminate everything. Maliwanag pa, sabi nga nila, sa sikat ng araw. Doon mo po ma-appreciate yung function ng isang asin at ng ilaw, tulad din po ng isang influencer, ng isang good influencer. Tayo po, na mga tinawag ng Diyos, binago ng Panginoon, dapat maging ilaw at asin tayo ng mundong ito. Kaya nga sabi kanina, in a tasteless and dark world, let us be salt and light. Ang laki po ng influence natin sa mundong ito.
Could you imagine kung wala pong mga born again dyan sa ating mga, dyan sa Senado o sa Kamara, siguro na ipasa na po yung same-sex marriage. Siguro yung LBT, ano ba itong mga QQ++ na ito. Kung wala po sila dyan, sila po ang nagsasala. Sila po yung nagpipilter para hindi ito maipasa, mga kapatid. Because we are the light and the salt of this world. Kaya doon mo makikita yung function ng tunay na Kristiyano kapag hindi ka umaayon doon sa takbo ng mundong ito. Kasi iyon po yung pagkatawag sa atin. God created us to be an influencer for good, for Christ. Kasi marami din pong mga Kristiyano eh. Kaya mamaya, may dalawa pong example na atin pong tatalakayin, no? Halimbawa, sabi dito, influence always instant, influence isn't always obvious. Just because you don't see the harvest doesn't mean the seed didn't take root. Kapag meron kang itinanim na kahit alam mo na matagal sa tumubo, pero dahil iyan naitanim, tutubo at tutubo yan, mga kapatid. Kaya kapag nagtanim ka ng mabuti, mga kapatid, aani ka din naman ng kabutihan. Mga kapatid, malalaman lang natin yung function ng salt in light kapag nakikita yung tunay na patutuo mo sa mundong ito. Yung pong isang kwento sa Biblia na example of bad influence. Sa 1 King chapter 13, no? Bahaba lang ito, hindi natin babasahin. Pero sabi dito, the old prophet influenced the young prophet. Itong yung old prophet na ito, sa katagalan, tumanda na siya. Imbis na hikayatin niya yung mga bagong prophet, newcomers, ma-influensya niya ng tama, bagkos ito po yung na-influensyahan niya ng maliit. Minsan po, marami din ganon. Nawala na yung apoy, nawala na yung purpose ng pagiging ilaw at asin. Tanda natin, we are God influencer. Kapatid, kailangan good influencer po tayo sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng mga gagawin natin, kailangan good influencer tayo. Hindi lamang ito sa social media. Dumarami pong gumagamit ngayon. Ang ganda po ng impact. Kasi nga, kahit saan ka man sa mundong ito, apat na sulok ng mundong ito, may internet ka, may cellphone, abot ka ng daily vibrant word. Yun po ang kinagandahan. Kaya kailangan, piliin mo yung maging mabuti kang influencer sa ganitong klase ng mundo. Ma-appreciate mo yung liwanag kapag ginamit mo yan sa madilim. Kaya tayo, bilang naliwanagan, mga kapatid, gamitin natin yan para maliwanagan din yung mga madidilim ang buhay. Pwede tayo, mga kapatid, na mag-influence sa kanila. Kaya napakahalaga kung paano mo pinoportray yung buhay mo. Mga kapatid, dahil sa hindi magandang influence nitong old prophet na ito, nadamay pati yung mga bago. Could you imagine? Dapat ikaw na yung matagal. Ikaw na yung punong-puno ng revelation. Sa kabilang banda, mali yung motibo mo. Nadamay pati yung iba. Minsan ganun. Dahil sa ginagawa mong hindi maganda, nadamay pati yung sambahayan mo. Nadamay pati lahat ng bagay na naka-align sa'yo. Damay. Gaya po kay Jonah. Diba? Si Jonah, gano'n na nangyari.
Dahil sa kanyang pagsuway sa Panginoon, maraming nadamay. Di ba? Siya pala yung dahilan. Bakit nangyari yung matinding pagsubok doon sa laot dahil sa kanya. Mga kapatid, minsan ganun din ang iba na dapat tayo po ay kanilang good example. Pero may mga bagay na sila po ay nagiging katitisuran. Iyan po yung example ng bad influencer. Yung good naman, ito po isang unbeliever influence the unbeliever to become believer. Kanina, prophet believer, inimpluwensahan niya yung kapwa niya believer. Napahamak tuloy. Ito naman, unbeliever, inimpluwensahan niya yung kapwa niya unbeliever, pero naging believer. Ano po ito? Jesus in the Samaritan woman at the well. In John chapter 4 verse 40. John chapter 4 verse 4 to 30. Mahaba po, babasahin nyo na lang po yan. Dito po kung paano ang Panginoong Yesus nagkaroon ng pagkakataon ma-impluwensyahan itong unbeliever na ito. Diba? Masiran yung taong ito, yung Samaritan woman na ito, na during the time, hindi dapat sila nakipag-associate sa mga Jews. No? Bawal na bawal po yan. Pero, dahil ang Panginoon, taglay niya yung liwanag, kaya ang function ng liwanag sa kadiliman mga kapatid, hindi lamang doon sa kapwa liwanag. Dapat yung liwanag mo na yan, ma-impluwensahan mo yung kadiliman. Gaya po nitong Samaritan woman na ito. Meron pala siyang madilim na buhay. Meron pala siyang mga tinatagong nagpapabagal sa kanyang buhay. Pero nung na-impluwensyahan siya ni Jesus, mga kapatid, ano ang nangyari? Nung po siya ay na-impluwensyahan ni Jesus from unbeliever to believer. Diba? After na siyang nasiran, na-caught up ng Panginoon yung kanyang buhay, nalaman yung kanyang mga sikreto, diba? Nagmadali siya na ipamalita ito doon sa kapwa niya, unbeliever, mga kapatid. Laking gulat. Siguro kung sa panahon natin, ang laking gulat. Dati kang mamamatay tao. Tapos, i-impluwensyahan mo din yung mga kasama mo na mamamatay tao din na ikaw nagbago na. Napakahirap kaya gawin yun, mga kapatid. Unless talagang nangusap sa iyo ang Panginoon. Kaya minsan ang hirap paniwalaan. Kasi kasama mo sila sa kalukuhan Mahirap. Pero, gaya po nitong Samaritan woman na ito, hindi sa nagdalawang isip ng katubilin na ipamalita. Di ba? I-share yung kanyang naranasan, yung kanyang naramdaman. Kasi na-impluwensyahan siya ng ating Panginoon. Iyan po yung good influencer, mga kapatid. Dapat tayo bilang mga naliwanagan, tayo mag-i-impluwensya doon sa madilim, doon sa mga taong may madilim na buhay, para mabigyan sila ng kaliwanagan. Mga kapatid, iyan po yung function natin. Kaya nga, yung Samaritan woman, isa po siyang immoral woman. Ngunit, meron pong miracle na nag-iintay sa kanya. Ganon din po tayo dati. Kaya lahat ng itong sa atin nangyayari, miracle ito, mga kapatid. Dahil merong nag-influence siya din sa atin. Kaya nga dati, like kong sinasabi mga kapatid, huwag mong kalimutan yung nag-influence sa iyo. Yung nagdala sa iyo sa Panginoon. Huwag mo siyang kalimutan.
yung mga accountability group natin, yung mga spiritual leader natin. Huwag natin silang kalimutan. Dahil sa kanila, tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Mga kapatid, kaya nga po itong pinaka-the best na nangyari sa buhay natin. Yung tayo po ay na-impluwensyahan ng tama. Very crucial. Kasi marami na pong mga bad influencer. Mga kapatid, marami na po nagsilipa na ito. Kailangan mapagmatsyag tayo, mapagbantay tayo. Mga kapatid. Katulad po ng ating pong Panginoong Hesus, hindi niya pinalampas yung senaryo, yung pagkakataon na ito, na hindi niya ma-impluwensyahan yung Samaritan woman. Bawat tagpo, wala pong sinasayang na oras ang ating pong Panginoon. Kaya ang tingin niya sa tao, kaluluwa. Ganun po yung puso ng ating pong Panginoong Hesus. Yung heartbeat niya, para doon sa mga kaluluwang naliligaw. Ang tingin niya doon sa mga taong naliligaw, ano to? Kaluluwa ito. Ganun din tayo, mga kapatid. Kung walang ganong good influence na nangyari sa buhay natin, hindi natin ito magagawa without yung conviction na na-receive natin sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, salamat sa Diyos dahil na-implemensahan niya tayo. Hallelujah. Kaya nga ang gagawin lang natin, mga kapatid, be a good influencer. Either in personal, either in social media. Gawin mo yung mga social media account mo para palaganapin yung mabuting balita ng Panginoong Hesus, the gospel. Mga kapatid, ang nakakatawa, dahil sa ating pong daily vibrant word, marami po ang nababago, marami po ang nabuborn again. Purihin po ang Panginoon. Through this platform, mga kapatid, ginagamit ito ng Panginoon para makapag-impluwensya tayo ng mga taong nasa kadiliman. Ma-maximize natin yung purpose natin bilang ilaw at asin ng sanlibutan ito. Dapat magamit mo yung purpose na ibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, di ba? When you listen to someone who is hurting and offer to pray, you are an influencer. Di ba? Kaya may mga tao humingi sa iyo ng prayer. Kasi meron kang authority. Di ba? Alam nila na may kakayanan ka. Humingi sila ng prayer, humingi sila ng counseling, humingi sila ng payo through you. Tapos ito pa, kapag nakapagdala ka ng kaluluwa sa church, sa Panginoon, isa ka na yung influencer, mga kapatid. Tandaan natin yan. Bawat kaluluwa na dinadala mo sa church at dinadala mo sa panalan ni Kristo, isa kang influencer. Kasi nga, naniniwala sila sa iyo. Diba? Naniniwala sila sa iyo. Kaya sumasama sa iyo. Halimbawa, nag-PM ka lang o nag-test ka doon sa kapatid, lalo na yung kapatid na ito ay malapit na siyang pagpakamatay. Pero dahil doon sa text mo na mahal ka ng Diyos, ipapanalangin kita. Nimasmasan yung isip, hindi na tumuloy. Diba? You are an influencer, mga kapatid. At ito pa, when you give something to someone in need, you are an influencer. Kaya nga ang tao, ramdam mo na yung binigay mo sa kanya, talagang walang-wala siya, ramdam niya yun. Diba, mga kapatid? Kaya nga
meron tayong pakiramdam. Kasi nga, ang tawag sa atin ng Panginoon, good influencer. Kailangan, hindi po ito ma-snatch ng kaaway o ma-divert sa iba, mga kapatid. Guys, ang hamon po sa atin sa umagang ito, mga kapatid, influence your world. Kung nasa trabaho ka man, di ba? Nasa ibang bansa ka man, nasa probinsya ka man, influence your world. Your world. Implemensahan mo ng tama. Be a salt and light of this world. Kapatid. Alam ng Diyos. Gaya po ng Samaritan woman na to. Alam niya na iba ito kanyang kausap. Hindi ito ordinaryong tao. Kaya anong nangyari? From unbeliever to believer. Hindi lamang siya na-impluwensyahan, pati yung kanyang mga kapitbahay, kabaryo siguro, na-impluwensyahan niya. Mga kapatid, yun din po ang pagkatawag sa atin. Be a good influencer. Influence them. Gaya po ng ginawa ng ating pong Panginoon. Yan po, marami pong salamat sa baptis sa atin. No? Salamat sa 17 viewers. Yan. Sino po ito? Kuyang Silo. So watching. Salamat po sa inyo. Sister Alicia. Ayan. Brother Nilito. Good morning po sa baptis sa atin. Salamat po sa inyo sa umagang ito. At I do hope meron tayong napulutan ng aral sa araw na ito. I do hope naging challenge, encouragement sa atin po itong atin pong diniscuss at tinalakay sa umagang ito. Purihin ng Diyos sa umagang ito, Lord. Salamat po minsan pa sa umagang ito, Panginoon. Thank you for your word, Lord God. Ganun, Lord, inaalala po namin ang aking pong mga kapatid ngayon na dumadanas ng depression, anxieties, ganun din po sa may mga karamdaman. Lord, ang dalangin ko, hipuin niyo po ang kanilang mga puso, palakasin ang kanilang mga buhay, palakasin ang kanilang mga immunity, Panginoon, at ipadalaw yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Touch their lives, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. Maraming pong salamat sa oras po na ito. At ganun, Lord, sa mga kapatid namin na nagdidiwang ng kanilang mga kaarawan, kanilang mga anniversary. Kami po ay nakikigalak sa kanilang mga kaarawan at patuloy mo silang pagpalain exceedingly and abundantly. Above all we ask or imagine, according to the power that works within us, now and forever. Amen. Amen. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa oras po na ito. Ito po ang iyong lingkod, Gagapay. Pastor Raul nagsasabing, maging good influencer po tayo sa ating bansa. Salamat, and to God be all the glory. God bless. Bye-bye.